Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko po kayo marinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at mapagpalang umaga po. At tayo ay nangyarito na upang purihin ang ating Panginoon. Sapagkat siya tunay na tapat at dakila. Dapat siya na ingatan tayo. At ngayon ay nandirito tayo upang ipagdiwang natin ang ikalimang anibersaryo ng ating simbahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang pangalagaan at panatilihin. Salamat sa ating Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating church ay tunay at tapat siya na ibigay sa atin ng 5 taon. At dalangin natin na patuloy niya pang dagdagan ng ating mga taon, ng ating pagsasama at ang pagsasamba sa Kanya. Mas lalong lumapit tayo at kumapit at magtiwala sa Kanya. Sambahin siya na may katapatan at ng may kadakilan at kasiyahan sa ating mga puso. Ngayon ay dadapon na po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig na kanyang salita. Sa Diyos ang kaponihan at kalwalhatian, tumayin po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa awit 78 or Psalm 90. Ito pang sinasabi. Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sound of the horn. Make a joyful noise before the King, O the Lord. Let the sea roar, all that fills it, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands. Let the hills sing for joy together before the Lord. For He comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples with equity. Tayo na lang. O muli aming Diyos amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat, na may langit, may gawa ng langit at lupa. Na napakaganda at napakabuti ng Panginoon. Salamat sa araw nito, Panginoon, na kami inyong pinipon mo sa bagang ito upang papurihan ka, sambahin ka, at itaas ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa 5 taon na pinagkaloob ko po sa amin, sa iyong iglesia, sa Divine Evangelist Maria. Ang 5 taon katapatan sa amin, Panginoon. Tunay at tapat kasi ng mga pangako, Panginoon, na kami mong iingatan, Panginoon, at palalaguin ka. Salamat, Panginoon, dahil sa napakatakila ng gawa, Panginoon, na kami ay naririto, Panginoon, nagpupuri ng papasalamat sa inyo. At nandito nakatayo, umaawit buong puso na may kagalakan at kasiyahan, Panginoon. Sa napakaganda, Panginoon, na ginawa para sa amin. Nasa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon. Sa kabila na kami nagkasala sa inyo, Panginoon. Kayo ay nandyan, hantang magpatawad, Panginoon. Sa inyong biyaya, Panginoon. Sa inyong awa, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kami narito nakatutuloy
makatayo sa inyong presensya. Ipagsambahin ka sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magpatibay sa amin, Panginoon. Na makayanan namin ng mga pagsubok na darating, mga pag-uusip, o anumang problema na aming hanggapin, Panginoon. Lalong-lalo na sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin na hindi madaling sumunod sa inyo, Panginoon. Ngunit, alam po namin na kayo nandiyan para sa amin, na kayo yung pag-ingat sa amin sa araw-araw. Sa namang ibato sa amin ang kaaway. Alam po namin na walang sino mang mapag-iiwalay sa amin sa inyo. Sino ka man, lalong-lalo na sa pag-ibig ng Kristo. Siyang nagpay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang namatay. Kumako ng aming kasalanan. Siyang inyong pinarusahan ng mga ilang sa kamatayan ni Jesus. Ngunit napakatakila niyo, Panginoon. Dahil inyong kanyang binuhay, Panginoon sa Kristo. Pangatalo ang kasalanan. Magtagumpay sa kaaway. Sa pamamagitan niya, Panginoon, nagkaroon kami ng katuwiran sa inyong harapan. Sa pamamagitan ng totoo ni Kristo, siya nagbigay buhay sa amin. Panibagong buhay na siyang amin ipinapasabuhay ngayon, Panginoon. Magpapurihan ka, Panginoon. At tumakad na may pananampalataya sa iyo. Muli, Panginoon, kami ay nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong biyayang lubos, sa inyong dakilang pag-ibig, ng dakilang katapatan, sa inyong dakilang pagliligtas. Sa pamamagitan ni Kristo, na aming Diyos at pagpapaligtas. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadaman po tayo para po sa ating community singing. Inahanyan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po yan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Sinasabi sa Psalm 98 verses 1 to 3. Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of the nations. He has remembered His loving kindness and His faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Ang awit na ito ay isang papuri sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginawang kamanghamanghang mga bagay. Sa sarili niyang kapangyarihan at kabanalan, natamo niya ang walang hirap, ang hangad na tagumpay at kaligtasan. Lahat ng mga bansa ay saksi sa kanyang kapangyarihan sapagkat pinahayag niya sa kanila ang kanyang kagandahang loob at katuwiran sa kanyang bayan. Saan ba natin nakita itong pagilagay-laglas na gawa ng katuwiran at kagandahang loob ng Diyos? Ayon sa Ebanghelyo, ipinakita at ipinadama niya ito ng akuin ng Panginoong Hesus, ang ating mga parusa at siya ay nagpakasakit, pinako at namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ng 3 araw, walang hirap siyang bumangon mula sa mga patay upang mabilang sa atin ang kanyang katuwiran. Tagumpay siya sa laban sa kamatayan. Lahat ng pangako ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta ay kanyang tinupad. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya mga kapatid, awitan natin ng bagong awit si Yahweh dahil sa kanyang kahangahang gawa. Halina't purihin natin ang may buong galak at buong puso ang ating Diyos na mapagmahal at nagliligtas. Let's sing all creatures.
Ngayon po ay dadako na po tayo para po sa ating scripture reading o pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ng Romans chapter 16 verse 25 to 27. So, pangunaan po tayo ng ating kapatid na si John Fairfax sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kamay po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 16 verse 25-27 says, Now to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith, to the only wise God be glory forevermore, through Jesus Christ. Amen. At ang salita ng Diyos, puri na Panginoon. So yan, muli, ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang pinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay po sa ating ating pastor na si Pastor Raymond Vencer ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 16 verse 25 to 27. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning. In our past anniversaries po, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-invite ng mga guest speakers. And we praise the Lord for the privilege of hearing the gospel from these faithful men. A few months ago, nag-usap po ang church at napagkasunduan po natin na ang inyong lingkod ang tatayo ngayon upang ipangaral ang Panginoong Jesus para sa ating 5th anniversary. And nagpapasalamat tayo at pinupuri natin ang Panginoon para sa pagkakataong ito. Sabay-sabay po natin lalo makikilala siya at sabay-sabay tayo makakapag-aral sa kanyang paanan. Especially today as we see how God has been gracious, as we look back sa kanyang goodness sa atin. We celebrate 5 years of God's faithfulness to the Vine and the Branches Marikina Baptist Church. So buksan po natin muli ang ating mga Bibles sa Romans chapter 16 verses 25 to 27. This time naman po babasahin ko po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nakahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng yan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. So ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. If we review yung ating themes in the past anniversaries at saka sa mga, if you have been attending yung mga meetings,
ng church, makita po natin na nagkaroon po tayo ng 5-year plan para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa year 1, which was in 2020, first anniversary natin, ang naging tema po natin ay greatly rejoicing in trials from 1 Peter 1:6-7, dahil nanggaling po tayo sa iba't ibang pagsubok. Hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga pagsubok na yon, pero doon tayo nanggaling. And so doon po tayo natagpuan ng ating Panginoon. Wala pa tayong isang taon, nangyari agad ang COVID-19. Yung pandemic at saka yung mga lockdowns. And then in the second year, noong 2021, ang naging tema po natin ay mula sa Galatians 2:20, living by faith as Christ lives in us. And so even though nangangamba tayo sa ating buhay, hindi natin malaman kung saan natin ilalagak ang ating buhay, ang ating kinabukasan. It has been clear from the scripture that as Christians, dapat lang na ang ating pag-asa ay sa ating Panginoong Diyos. In year 3, 2022, ang naging tema natin ay mula sa 2 Peter 3:17-18, growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tapos sa fourth year, noong 2023, ang naging theme natin ay mula sa Romans 14:19, make every effort to do what leads to peace and mutual edification. So meron tayong progression ng ating mga tema. Sa umagang ito, pag-aaralan naman natin ang pagtawag sa atin ng Panginoon bilang mga tagasunod niya. So makikita natin dito, we take little steps katulad ng mga bata. Makikita natin ang dahan-dahan na paglago ng bawat isa. Ngayon, mahalagang pag-aralan yung Romans chapter 16 sapagkat maraming misconceptions and misunderstandings ukol sa pagsunod or yung tinatawag natin na obedience. Marami tayong misconceptions and misunderstandings. Halimbawa na lang, meron akong tatlong ibibigay na tatlong misunderstandings or misconceptions ukol sa pagsunod. Ang unang type ng pagsunod, baka meron kayong ibang tawag, pero ito yung binigay ko na label, yung napipilitan type. Ito yung napipilitan lang. Parang tulad sa isang bata na pinabili ng magulang ng suka. Kahit ayaw niya gawin ito, pinipilit ang sarili na sumunod, pero hindi naman naiintindihan kung bakit siya kailangang sumunod. Yun yung unang klase ng sumusunod. Ganito yun. How does this translate sa buhay natin? Merong iba sa atin na ang isip sa mga katuruan ng scriptures ay pabigat sa mga gusto nating mangyari sa buhay. Ganun pa man, pinipilit natin ang ating mga sarili na sumunod na lang kesyo utos kasi yan ng Panginoon o kesyo utos yan kasi ng Iglesia. Pinalalabas natin ngayon na parang Diyos pa ang may utang na loob sa atin dahil sinunod natin siya. But we don't really bother to study why it was commanded. Bakit ba mahalagang sundin yun? As long as sumusunod tayo. Ganun yung attitude natin. So is this kind of obedience in the scripture? May pangalawang klase naman ng sumusunod. Ito yung tinatawag kong nadaan sa pananakot. Tulad sa isang bata na pinabili ng magulang ng suka ulit, agad-agad siyang sumunod o sumusunod at pumunta sa sari-sari store dahil sinabihan siya ng nanay niya na kapag hindi niya ginawa yung ora mismo, may nakaabang na sinturon sa kanya pag-uwi niya. Nadaan sa pananakot. So how does this translate now sa ministry and the way we think? Merong iba na ang isip sa Diyos ay pawang isang malupit na hari. Kapag hindi ka sumunod sa lahat ng kanyang inutos at pinapagawa, kaparusahan at ang nakaabang para sa iyo. Nagmumula ang pagsunod natin, ibig sabihin, sa matindi at palagi ang takot na masaktan at maparusahan ng Diyos na ito. This person again does not bother kung tama ba o totoo ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan. So, ang nangyayari ngayon, sunod na lang tayo ng sunod
dahil ang pagkilala natin sa Kanya ay siya ay isang malupit na Diyos. Question again, is this obedience seen in the Scriptures? Is this the type of obedience that we find in the Scriptures? Pangatlo, ito yung tinatawag ko na nasusuhulan. Tulad sa isang bata na pinabili ng magulang ng suka sa tindahan sa labas, agad-agad siyang nag-pray. Inutusan siya, tapos bago siya lumabas, nag-pray siya at humiling sa Panginoon na susunod naman daw siya kay inay. Basta, ipagkaloob ng Panginoon na pumasa siya sa kanyang mga entrance exams. Kesyo ayaw niya kasing pag-ukulan ng panahon o oras ang pag-aaral. So nakita natin yung mga iba't ibang klase ng attitudes. So susunod naman daw siya sa Panginoon, balak naman talaga niyang sumunod, yun nga lang, may condition siya sa Diyos. Kailangan ipasa mo ko sa aking exam. Pero ang hidden desire niya ay ayaw niya pag-ukulan ng panahon at oras o paggugulan ng oras ang pag-aaral. O yung dapat na oras para dapat ibigay para siya ay makapasa sa kanyang exam. How does this now translate sa ministry and the way we think about God? Meron iba sa atin na ang isip sa Diyos ay maaari nating suhulan ang Diyos as if may pangangailangan ang Diyos. Or as if kailangan niya ang ating mabubuting gawa. Pinoproject natin sa Kanya ang ating mga makasariling mga desires kapalit ng pabor mula sa atin. As if kailangan ng Diyos ang pabor natin. In return, pinalalabas natin na sumusunod naman tayo basta may kapalit lang. Again, this type of person, katulad ng unang dalawa, this kind of person does not bother na alamin kung tama ba ang kanyang konsepto sa Diyos at kung totoo ba ito ayon sa kasulatan. Question again, ito ba ang klase ng pagsunod na makikita natin sa Scriptures? Kung sasabihin natin na ganito ang uri ng obedience na tinuturo sa atin ng Scriptures, pinalalabas din natin na ganito ang attitude ng church kay Jesucristo. Ang pagsunod kay Kristo ngayon ay nag-uugat sa mga ganitong klaseng konsepto. Ang Diyos ay may pagkakautang sa atin. Ang Diyos ay malupit. Siya ay nagpa-power tripping. Tulad ng, kung meron tayong mga boss na ganito, ang Diyos ay nagpa-power tripping. Ganun ba? Ang Diyos ay may pangangailangan mula sa atin, and therefore, kailangan niya yung mga pabor natin, maaari siyang masuhulan. Ganun ba? Dahil hindi po ganito ang uri ng pagsunod na tinuturo sa Scriptures. Nararapat lang na pag-aralan po natin sa umagang ito kung saan ba talaga nakaugat ang tunay na pagsunod kay Kristo. What motivates the Christian to follow Christ? Brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na sa umagang ito ay makilala po natin na ang Diyos ay matuwid. At the same time, mahabagin. Na siya ang nagpapalakas sa atin at siya rin po ang gumawa sa kasaysayan ng paraan para makalapit at makatugon po tayo sa Kanya. Naway pagkaloob ng Panginoon na bigyan tayo ng mga panibagong naisip upang makilala po natin siya sa Kanyang salita habang nabubuhay tayo sa presensya ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa Scriptures as is our practice sa pag-aaral natin. Una-una, what does God use to strengthen or establish His people so that they live according to the calling of obedience of faith? What does God use to strengthen or establish His people so that they live according to the calling to obedience of faith? At yung pangalawang tanong, what is God's purpose for using it? What is God's purpose for using it? Punta tayo sa Romans chapter 16. Buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 16.
Ang passage na ating pag-aaralan sa umagang ito ay tinatawag po na doxology. It is a transliteration po ng dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin, doxa, meaning glory, at saka logos or logia, meaning words or speech. Ibig sabihin, ang doxology ay words of adoration, words of praise. It is a worship to God. Ito ay mga papuri at pagluluwalhati sa Panginoon. Ngayon, kapag pinag-usapan po natin ang doxology, malamang ang pumapasok sa ating isipan ay ang mga lyrics na ito. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Diba? Yun yung natatandaan natin, yung karaniwan na inaawit natin pagkatapos ng bilang katapusan ng ating offertory. But there are many doxologies in the Bible, both Old and New Testaments. Dito sa New Testament, karaniwan silang makikita bilang katapusan sa kanilang mga liham. Tulad ng 2 Corinthians 13:14, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." This is a praise to the Lord. Sa Ephesians chapter 3 verses 20 to 21, maririnig rin natin itong doxology. "Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen." Hindi lang yun. Meron pang 2 Peter 3:18, meron Jude 24 to 25 na ating pinag-aralan a few months ago, katulad ng binibigkas natin tuwing first Sunday, sinasabi natin, di ba? Bilang katapusan sa service, "Now unto Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen." At inaawit pa nga natin yun. Meron din sa Revelation 1:5 na ito naman nasa simula ng aklat. Hindi, wala doon sa huli. Sabi dyan, "To Him who loves us and released us from our sins by His blood, and He has made us to be a kingdom, priest to His God and Father, to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen." Sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ang doxology ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay isa sa pinakamagandang doxology sa Bible sapagkat pinapaliwanag nito ang purposes ng Diyos para sa kanyang mga hinirang na pinahayag niya sa kasaysayan po ng kaligtasan and binibigkas niya ito all in one sentence. All in one sentence lang. Mahabang mahaba ito. It is composed of 3 verses pero lahat in isang sentence lang yun. At nais niyang purihin ng mga taga-Roma, itong mga Kristiyano sa Roma, nais niyang purihin nila ang Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Mababasa natin yung purpose niya doon sa verse 27. Sabi niya, "To the only wise God through Jesus Christ be the glory forever." Yun yung kanyang layunin. And He wants to move His readers to give glory to the Lord forever, to praise the Lord forever. How does He do this? How does He move them? He reminds them of God's wonderful truths in the gospel. Which leads us sa verse 25. Basahin lang po natin ang Romans 16 verse 25. Sabi po dyan, "Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past." Sabi niya dyan, "Now to Him who is able to establish you." Sa ibang mga versions ng Bible, sa ibang translations, ang sinasabi po dyan, ay "Now to Him who is able to strengthen you." Sa Tagalog, "Sa Kanya na nakakapagpalakas sa inyo." Sinimulan nga ni Apostol Pablo ang doxology by saying kung para kanino itong papuri at ang kanyang kakayahan. Ano ba ang kakayahan ng nakakapagpatibay sa atin? There is someone who is able to strengthen Christ's followers. And He is the reason bakit tayo nakakapagpatuloy sa pananampalataya. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na now unto Him ay ang Diyos. And He is able to strengthen you, to establish you.
Sa original language, ang salitang able na ginamit dyan ay ang same word na ginagamit natin sa dynamite sa panahon ito. Yung able na yan ay pag tinranslate ay power. Now to Him who has the power to strengthen you, the power to establish you. At yung power na yan ay hindi basta ordinary ability lang. Ito po ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Kasi sinasabi niya na ang Diyos ay may kakaibang kapangyarihan upang panatilihin tayo sa Kanya hanggang huli. Hanggang huli. So kung tayo po ay nakakilala kay Jesucristo, hindi Kanya pababayaan anuman ang iyong pagdaanan. Anuman ang iyong kahinaan, dahil ikaw ay kay Kristo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palalakasin Kanya hanggang huli. Hindi ka mawawalay sa Kanya. Hindi kakaunti ang mga na-counsel ko na kapag sila ay may pinagdadaanan, nag-aalala sila. Pastor, naa-anxious ako, natatakot ako, baka nawawala na ako sa Diyos. Una-una, kaya ka nakakaramdam niyan, kaya ka nag-aalala kasi hindi ka nawala sa Kanya. May concern ka eh. You care for your relationship with God. And so, because you care for that relationship, you care for that fellowship, it just signifies na hindi ka nawalay sa Kanya. Oo, may pinagdadaanan ka. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan ka niya. Hindi ibig sabihin na naputol yung relationship o nawala yung relationship. It is there. Kaya nga ganyan yung pakiramdam mo. Kaya ganyan yung concern mo. Sabi pa dyan ni Apostol Pablo, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Ano kaya ibig sabihin ni Pablo dito na my gospel? In the first place, what is the gospel ba? What is the gospel? What is the gospel about? Does it mean here in the passage na inaangkin ni Pablo ang Ebanghelyo? In the first place, ang gospel po ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At pag-aaralan po natin yun next month. Para sa ngayon, yun ang definition natin ng gospel. What is the gospel about it? Isa lang po ang object ng gospel. Isa lang ang tauhan o sentro ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay magandang balita. Sa English, ito po ay glad tidings or joyful news. It is happy news. Why is it happy? Why is it happy? Because isa lang ang pinag-uusapan dito, ang Panginoong Jesus. At yung Kanyang gawa. Yun lang. Sabi niya, according to my gospel. Dahil paniwala po niya, binukod po siya para dito sa pagpapahayag ng good news na ito. Sabi niya sa Romans 1, verse 1, sa pag-aaral ng passage na ito, nais ko po rin sabihin na parang dahil ito po ay katapusan ng kanyang aklat, parang sinurvey po natin ngayon yung buong aklat. And so magkakaroon po tayo ng overview today at saka next week ng aklat ng Romans. Dito sinasabi niya sa Romans 1:1, Paul, a bondservant of Christ Jesus, pinapakilala niya ang sarili niya sa mga taga-Roma, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Set apart, hiniwalay siya. Itong salitang set apart is also the same word na ginagamit sa Bible na kabanalan din. Why? Hindi naman ibig sabihin na porket banal, ibig sabihin wala kang kasalanan. May isa pang kahulugan ang kabanalan sa Bible which is being reserved for God. At dito si Apostol Pablo, sinasabi niya, ako po ay hiniwalay ng Diyos para sa pag-minister ng Ebanghelyo o ng good news. And he understands that. Sa Romans 15 verses 15 to 16, sabi niya rin po, I have written very boldly to you on some points so as to remind you again.
because of the grace that was given me from God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, ministering as a priest the gospel of God. And so we understand na itong ebanghelyo o magandang balita, tulad ng kanyang pagkatawag, ay hindi inventong tao. At hindi nagmula sa tao. Ito ay nagmula sa Diyos at pagmamay-ari ng Diyos. Wala po tayong karapatan na baguhin ang mensahe. Pinagkalooban ngayon si Pablo ayon sa biyaya ng Diyos ng ministry na paglingkuran ang mga Hentil, gamit-gamit ang magandang balita upang ipakilala sa kanila si Jesus para sa kanilang ikalala ko. And so, itong ebanghelyong ito is about God's Son. Hindi po tayo ang paksa ng good news. Merong iba po na nagkakamali na ang ebanghelyo raw ay tungkol sa pamamaraan na binigay ng Diyos para maligtas natin ang ating mga sarili. Uulitin ko po, mayroong mga ilan na nagkakamali na ang ebanghelyo raw ay tungkol sa pamamaraan na binigay ng Diyos para mailigtas natin ang ating mga sarili. Halimbawa, nagtanong ka sa isang tao, paano ba ako maliligtas? Sinabi sa iyo, ang naging sagot niya ay, ganito ang gagawin mo. Lumublog ka sa swimming pool para maging malinis ka. O may pinagagawa siya sa iyo, ganito ang gawin mo. Nagbigay siya ng pamamaraan para mailigtas mo ang sarili mo. That is not good news. Whenever it involves our acts, that is not good news. Ang good news po ay God has provided a means for our salvation, not based on our acts, but on the acts of another. Base sa gawa ng iba. Ibig sabihin, naliligtas tayo, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi gawa ng iba. At ang gawa na yun, ang gumawa nun, ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga, dahil si Jesus ang gumawa ng bagay na ito, hindi ito mawawala dahil lang nagkasala tayo. Hindi porket dumaan tayo sa mga pagsubok, nawawala rin ito. It is forever, a forever assurance para sa atin. And that is why it is good news. Hindi good news kung aasa pa rin tayo sa ating mga sarili. Kung tutuusin nga, ang tingin sa atin ng mga scriptures ay mga patay sa kasalanan. Ang tingin po sa atin ay patay. At dahil sa ating kasalanan, we are spiritually dead. Lahat naman siguro sa atin dito ay naka-attend na ng isang buroy at paglibing. Sino dito nakakita na ng patay? Na binuhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sarili niyang hininga? May magtataas ba ng kamay? Wala. Sapagkat wala, kahit ang patay, walang kakayahan na buhayin ang kanyang sarili. Kaya nga patay. Kaya nga patay. And so it is wrong to think na ang good news ay nakasalalay sa isang patay sa kasalanan. Hindi natin maaaring iligtas ang ating mga sarili. Ibig sabihin din, patay po tayo sa ating kaluluwa at kailangan po natin ng isang kapangyarihan sa labas. Hindi nagmumula sa atin. Kailangan po may magbayad para sa ating kasalanan at mamatay. Kaya hindi natin kayang bayaran yung ating pagkakautang dahil sa ating kasalanan. Sapagkat walang ibang tatanggapin ng Ama sa kanyang harapan na may bahid ng kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng kamatayan at pagdanak ng dugo, dadaloy ang kapatawaran. Hanggat walang napaparusahan, walang kapatawaran. Ngunit may naparusahan dahil sa atin. Kailangan po natin din ng buhay na hindi nagkasala upang tayo mapawalang sala, sapagkat hindi magkakaroon ng pagpapawalang sala kung hindi napatunayan
na ang buhay ng tao ay walang kasalanan. Sino ba ang tao na walang kasalanan dito na nabuhay sa atin? Wala. Wala sa atin ang makakapagtaas ng kamay na magsasabi sa harapan ng Diyos, wala akong kasalanan. Lahat tayo meron. Pero nais ko pong sabihin, sa good news, may isang tao na nabuhay na walang kasalanan. At yun ay si Jesucristo. At dahil sa kanyang buhay, dumaloy ang pagpapawalang sala. Nagkaroon ng pagpapawalang sala. Ang requirement na kinalulugdan ng Ama ay buhay na walang kasalanan. Perfection. Lagi natin dinadahilan, hindi naman ako perfect eh. Pero gusto natin ma-excuse yung ating ginawang kalokohan, yung ating katiwalian. But in front of God, we cannot make that excuse. Kaya kailangan nating dumaan sa Panginoong Jesus. And that is why it is the good news. Sapagkat Diyos ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang sa kanyang buong buhay sa lupa ang sumunod sa Ama at bagaman natukso tulad natin, hindi po siya nagkasala. Siya ang kailangan natin upang sa pamamagitan niya tayo'y mapabilang sa mga tuwid sa kaharian. Siya ang kailangan natin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Siya lang, wala nang iba. Ganyan kaganda ang magandang balita. Para kay Apostol Pablo, ang ebanghelyo o magandang balita ay pangangaral ukol sa Panginoong Hesus. Hindi natin maaaring tawaging ebanghelyo kung ang pangangaral ay wala si Hesus. Bagamat alam ko at may mga naririnig ako na tumatayo sa harapan at nangangaral, pero buong 30, 45 minutes, 1 hour, hindi mo man lang maririnig si Jesus. Para sa mga ganong klaseng preacher, ang masasabi ko po ay umuwi ka na lang at huwag kang babalik hanggat hindi mo pinag-aaralan at hindi mo nakikilala si Jesus. At hindi mo kaya siyang ipakilala. Hindi ka karapat-dapat na tumayo dito. Ganon kataas ang standard. Ngayon mga kapatid at kaibigan, we come to understand na ang ating ministry dito sa BPM ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi tayo ang nagmamay-ari nito. Hindi ito pagmamay-ari ng isang pamilya o dalawang pamilya, 3, 4, 5. Pinagkalooban lang po tayo ng Panginoon ng isang ministry upang mapaglingkuran natin ang isa't isa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang expectation sa atin ng Panginoong Jesus bilang kanyang iglesia ay makilala siya at maipakilala siya sa iba. Tulad ni Apostol Pablo, layon po natin na mag-minister sa isa't isa, na paglingkuran ng bawat isa, magpalakasan ng bawat isa, at humayo saan man tayo dalhin ng Panginoon, gamit-gamit ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Yun lang ang dala natin. Yun ang gamit natin. Walang iba. Yun lang. Kaya nga mahalaga sa paglago ng bawat isa, ang weekly gathering. Every time na pag-uusapan natin ang paglago ng iglesia, ang paglago ng bawat isa, mahalaga ang weekly gathering sapagkat doon tayo bilang isang katawan na nakikinig at nag-aaral sa paanan ng Panginoong Jesus at saka at the same time doon tayo nagpapalakasan. Gamit-gamit din ang natanggap nating ebanghelyo. Tuloy po natin. Sinabi rin ni Apostol Pablo, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, dun muna tayo, and by the scriptures of the prophets. May sinabi dito si Apostol Pablo na malamang hindi tayo familiar, katulad yung salitang mystery. Sa Tagalog versions ng Bible, ang ginamit ay hiwaga. Kapag tinutukoy po ito sa Bible, or binabanggit ito sa Bible, ang ibig lamang sabihin ni Pablo ay mayroong bagay na natago sa lumang tipan
Ngunit nung dumating ang Panginoong Jesus, at pagdating ng New Testament, ito po ay ipinahayag. So, hindi po ito, bagamat plano po ito ng Panginoon, at may mga nabanggit sa lumang tipan, ngunit hindi po siya talaga pinahayag, fully, partially lang, or talagang natago siya in the Old Testament. Ang tinutukoy po ni Pablo dito na tinago, or veiled, at saka pinahayag, or unveiled, itong veiling and unveiling, na tinutukoy po niya, ay ang iglesia. Yun yung hiwaga. Yung unveiling ng iglesia that is predominantly Gentile. Sabi po niya sa Romans 11:25 to 27, "For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery." Ayaw niya na mangbang tayo sa hiwagang ito sapagkat itong hiwagang ito ay bahagi ng Ebanghelyo. Bahagi ito. There's a point kung bakit namatay si Jesucristo. Hindi naman siya namatay lang for the sake of dying. Mayroong plano ang Diyos kung bakit siya kailangang bumaba, bakit niya kailangang ibigay ang kanyang buhay, bakit niya kailangang magpakasakit, bakit niya kailangang mamatay at ilibing at muling mabuhay. May point yon. Part of the story of the gospel is the church. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka o sumusunod ka kay Kristo, pero hindi mo naiintindihan ng iglesia or hindi ka bahagi rin ng iglesia. Kaya ang point ng gospel, patungo ang gospel doon sa pagpapakilala ng katawan ni Kristo. Pagkatapos ipakilala si Kristo, kailangan bahagi ka rin ng katawan ni Kristo. Sabi dito ni Pablo, "I do not want you to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation." That, ano daw? That a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved. Just as it is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. This is my covenant with them when I take away their sins. So, ayon po sa panukala ng Diyos, makakakilala ang mga hintil. Sino ba itong mga hintil na tinutukoy dito? Noong Old Testament, alam naman natin ang kwento na pinili ng Panginoon si Abraham. At nagmula kay Abraham ang mga Israelita. Hindi po Israelita si Abraham. Siya po ay hentil. Hindi Israelita. Pag sinabing hentil, hindi Israelita. Sa makatuwid, lahat ng bansa na hindi Israel ay hentil. Sa makatuwid, tayo po ay hentil. Ngayon, pag tinignan natin ang panukala ng Diyos, sinasabi dyan, pag tinignan natin yung church, ang church is predominantly Gentile. At sabi, ayon sa panukala ng Diyos, makakakilala ang mga hentil. Sabi rin ng Panginoon kay Abraham, pakinggan natin, balikan lang natin yung pag-aaral natin ng Genesis. At maganda to. Sabi ng Panginoon kay Abraham, "I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed." How are we blessed in Abraham? Hindi tayo Israelita. Ang Israel, sinasabi nila, mga anak kami ni Abraham sa pamamagitan ng dugo. Pero dito, sinasabi ng Diyos kay Abraham, all the families of the earth, hindi lamang Israel, all the families of the earth will be blessed. Paano tayo pinagpapala ng Diyos pamamagitan ni Abraham? Kanino tayo dumaan? Kanino ba? Kay Jesus. Yun yung good news. Kaya tinuturing tayo na bahagi ng kaharian ng Diyos ay dahil kay Jesucristo. Dahil sa Kanya tayo lumapit. Dahil sa Kanya tayo dumaan. At sabi rin ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. He is the way." Kaya tayo nakapasok sa kaharian. It is because of Christ. And God has been working in history sa pagdating ng magpapala sa lahat ng bansa. Sa John 10:16, sabi ng Panginoong Jesus nung pagbaba niya, "I have other sheep which are not of this fold.
and I must bring them also. And they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. So itong ministry ni Christ, hanggang sa ating panahon ngayon, ay ang pagtipon ng mga tupa. Yun yung ministry niya. Tinitipon niya ngayon yung sa kanya. Yung tinatawag niya, ngayon, nangyayari itong pagtitipon na ito. At darating ang panahon na pag-iisahin ang dalawa. At sila ay magiging isang katawan sa pagkapangulo ng ating Panginoong Jesus. Punta tayo sa verse 27. Sinasabi po dyan, "But now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith." So dun muna, leading to obedience of faith. Nasanay ako na binibigkas ito, so medyo nabibitin ako tuloy sa notes ko rin. Pero hanggang dun tayo ngayon, sa verse 27. Sabi dyan, according to the commandment of the eternal God. Itong inclusion ng mga Hentil sa kaharian at yung kanilang pagpapawalang sala ay hindi lamang isinulat ng mga propeta. Ito raw ay naaayon sa utos ng Diyos. Hindi po ito ayon sa 10 utos. Baka ang nasa isip po natin ay ang 10 Commandments. Pero hindi 10 Commandments ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy po dito ay may connection doon sa description or sa nature ng Diyos. Ano ang naging description ni Pablo sa Diyos? To the eternal God. According to the commandment of the eternal God. Ito pagiging eternal ng Diyos ay may kinalaman doon sa commandment na ito. Ganito ngayon yan. Ano itong commandment na ito? Ang sabi po sa Westminster Confession of Faith na siyang isinulat ng 16th century ng mga pastors and theologians around sa England. Sabi po nila sa kanilang material para sa mga young Christians, ang first question nila, or rather, yung question number 7 nila, ganito ang tanong. Sinasabi po nila doon, the decrees of God are His eternal purpose. So what are these decrees? The decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory, He hath foreordained whatsoever comes to pass. In other words, mula sa walang hanggang nakalipas, tinalaga na ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari. Uulitin ko po. Mula sa walang hanggang nakalipas, hindi pa nilalang ang tao, hindi pa nililikha ang mundo at ang kalawakan. Nandito na ang Diyos. At ano daw ang ginawa ng Diyos sa walang hanggang nakalipas? He has foreordained whatsoever comes to pass. Lahat ng mangyayari sa kasaysayan, tinalaga na niya. Ayon sa kanyang kapasyahan. Sa kanyang pagtakda ng mga bagay-bagay, kasama po doon ang iglesia. Kasama, hindi lamang iglesia, kasama po ang mga nakikristo. Mula sa walang hanggang nakalipas, kilala ka na niya, alam niya ang magiging mukha mo, ang magiging itsura mo. Alam niya ang bawat hibla o bilang ng bawat hibla ng buhok mo. Alam niya kung kailan ka tatalima kay Kristo. Alam niya kung ano ang iyong pagdadaanan dahil sa pananampalataya. Tinakdanan niya ang lahat ng bagay na mangyayari. And so God powerfully uses ngayon itong because of this gospel. Ano ngayon ang use ng gospel na ito? Yes, it is good news.
Because lahat pala ng niloob ng Diyos sa kanyang good news, mangyayari at hindi pwedeng hindi mangyari. Ngayon, anong use ng para sa atin? What is its blessing? What is its benefit for us? Because He has foreordained whatsoever comes to pass. Sabi dyan, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. Nang simulan po ni Apostol Pablo ang kanyang doxology, sinabi ni Pablo kung ano ang ginagawa sa atin ng Ebanghelyo. Sabi niya, in the gospel, we find that it is God who strengthens or establishes us. In the gospel, we read, we listen, we know, we hear that there is a God who strengthens us. There is a God who establishes us. God powerfully uses the gospel para palakasin tayo, para patibayin tayo sa pananampalataya. Yun yung ginagamit niya. And now, dito sa last part ng verse 26, sinasabi ni Pablo kung ano ngayon ang layunin ng Diyos sa paggamit sa Ebanghelyo. Ano ba yung purpose niya? Ano ba yung benefit nito sa atin? God strengthens us to lead us to live obedient lives. To lead us to the obedience of faith. Whenever and wherever the gospel is preached, something new happens. Bagamat ang naririnig nyo lang ay tinig ng tao. Pero niloob ng Diyos na sa tuwing ang kanyang ebanghelyo ay naitapakayan, ang kanyang kapangyarihan ang gumagawa. So whenever that the gospel is preached, something new happens. A change takes place in the very nature of those who hear the gospel. Ang dating masuwayin ay nagiging masunurin sa Panginoon. The disobedient becomes obedient. Ang dating rebelde, ang dating namumuhay sa kasalanan, ay nagiging tapat na tagasunod. Tapat na alagad. Ganito ngayon ang proseso. Diyos ang nagpapalakas sa atin at ginagamit niya ang ebanghelyo. Ito yung instrumento niya para patibayin tayo sa pananampalataya. Sa mga katuwid, ang pamamaraan ng Diyos para lumago tayo sa pananampalataya, sa pananalig sa Kanya ay ang ebanghelyo. And out of this faith, ang bunga ngayon ng pananampalatayang ito, paano ito makikita sa ating buhay? Sa pamamagitan ng pagtalima kay Kristo. Nagmumula dito sa pananampalatayang ito, ang tinatawag natin na pagsunod kay Kristo. The obedience of faith. Bilang kanyang closing sa letter niya, Paul is saying, in closing yung letter niya, ganito yung ngayon yung sinasabi ni Pablo, doon din sa simula ng kanyang letter to the Romans. Sabi niya sa Romans 1:5, through whom, or through Jesus Christ, we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Ang dahilan ng kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang dahilan ng kanyang paghayo sa mga Hentil, ay upang makita itong pagbabagong ito sa mga bansa. Itong pagbabagong tinatawag natin na obedience of faith. So ngayon, sagutin na natin po yung tanong natin kanina, nung nagsimula tayo sa ating pag-aaral. Unang tanong, what does God use to strengthen or establish His people so that they live according to the calling to the obedience of faith? Answer, God uses the gospel to strengthen us in the faith. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga propeta, hinanda ng Diyos ang kasaysayan sa hiwaga ng Iglesia at pagdating ng Panginoong Hesukristo na kanyang Pangulo. At naaayon din ito sa kapasyahan at pagtatalaga ng Diyos mula sa walang hanggang nakalipas. Ngayon, ano ngayon ang purpose ng Diyos? Ano yung layunin niya? Bakit niya kailangan gamitin ang ebanghelyo? Bakit hindi niya gamitin ang ibang bagay? Ano ba itong ebanghelyong ito? Because God strengthens us in the faith. Because His aim for the gospel is to lead us
to live obedient lives. Ang direksyon kung bakit niya tayo binigyan ng panibagong buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay para tumalima tayo kay Kristo. Mga kapatid at kaibigan, itong obedience of faith o pagtalima kay Kristo ay hindi po nakaugat sa ating mga sariling kakayahan. Hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang ating effort. Hindi rin ito nakadepende sa ating mga desires. Nagmumula po ito, sabi ni Pablo, obedience of faith. Ito ay mula sa pananampalataya. Hindi sa ating mga gawa. Ang nangyayari po, sa oras na makakilala po tayo sa Panginoon, sa oras na mabuksan ang ating mata at makita natin ang kanyang kagandahan sa Ebanghelyo, may nangyari ng pagbabago. Nagbago na ang lahat sa atin dahil nabuksan at nakita natin siya. Hindi lang yon. Nagkaroon tayo ng pananalig sa Kanya. At dahil sa pananalig na ito, magmumula ngayon ang pagtalima kay Kristo. Doon po nakaugat ngayon ito, pagtalima. Ngayon, ganito po ang sinasabi ng Ebanghelyo tungkol sa pagbabagong ito. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ganun ang sinasabi ng Ebanghelyo. Namatay si Kristo at muling nabuhay. At ganun din ang ipapaliwanag ko sa mga ibabaptize pa ngayon. Nang mamatay si Kristo, kalakip tayo sa kanyang kamatayan. At kung ano yung pagkabuhay na magulit na binigay sa kanya ng Diyos, yun din ang pinagkakakaloob sa atin. Alam natin, sabi ni Pablo, na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang comfort and assurance natin. Dahil tayo ay na kay Kristo, ang aliw sa atin ay wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Naipako na sa krus ang ating lumang pagkatao kasama niya. Therefore, malaya na tayong sumunod at mabuhay para kay Kristo. Malaya na tayong sumunod at mabuhay para kay Kristo. The disobedient has now become obedient. The rebel becomes a disciple or a faithful follower of God. Itong obedience na ito, ano ngayon ang magiging itsura sa ating mga buhay? Kapag tinignan natin ano ba ang masasabi natin tungkol sa obedience kapag nirelate natin sa ating buhay. Number 1, bilang application, mga kapatid, huwag nating hayaang maghari ang kasalanan sa ating mga buhay. Huwag tayong papayag na kapag may mga desisyon tayong gagawin, magdidesisyon tayo na ukol sa kasalanan o ukol sa kamatayan. Sabi nga ni Pablo, huwag natin hayaang maghari ang kasalanan sa ating mga buhay upang tayo magsisunod sa mga pita nito. Huwag nating ibigay ang ating mga sarili na maging kasangkapan ng kalikuan. Bagkus ihandog natin ang ating mga sarili sa Diyos. Dahil tayo'y kay Kristo na muling nangabuhay sa kapangyarihan ng Ama, manindigan tayo ngayon sa mga bagay na kay Kristo. Mga bagay na naaayon sa panibagong buhay. Kung binigyan ka ng panibagong buhay at dati kang alipin, dati kang nakulong sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi dapat na makikita yun. Saan ka nakakita ng pinalaya, pinalabas na mula sa piitan, tapos kung mamuhay, parang hindi pa siya nakalabas sa piitan. It does not make sense. It does not make sense. Mamuhay ka bilang pinalaya.
Mamuhay ka bilang isang pinatawad. Dahil naiintindihan natin ang kapatawaran ng Panginoong Hesus, dahil naiintindihan natin ang pagpapawalang sala, mamuhay tayo bilang pinawalang sala. Mamuhay tayo bilang pinatawad. Ganun ang buhay kay Kristo. Mga bagay na naaayon sa panibagong buhay mula sa Diyos. Be comforted and assured, mga kapatid, dahil ikay kay Kristo, kabilang ka sa kanyang kaharian. Yun ang biyaya niya para sa bawat isa. Pangalawa, tandaan po natin na ang Ebanghelyo ay hindi lamang natin tinatanggap. Karaniwan po sa atin, ang iniisip natin, dahil tayo po ang kadalasan nakikinig o naririnig, kadalasan tayo ang tagapakinig ng Ebanghelyo. Ang isip lang natin, ang Ebanghelyo ay dapat natin tinatanggap. Tama naman yun, na tinatanggap ang Ebanghelyo sa pananampalataya. Ngunit ito rin ay dapat na pinapahayag. Hindi lamang tinatanggap, ito rin ay dapat pinapahayag. Ito rin ay binibigkas. Ito ay sinasabi, ito ay binabahagi sa iba. Dahil ito'y good news, hindi ito tinatago. Bagkus ipinamamalita, pinangangaral, pinag-uusapan, ganito ang expectation sa atin ng ating Panginoon. Saan ka nakarinig ng magandang balita na tinago? Siguro sa media natin ngayon, mas gusto nila bad news. Kasi doon sila kumikita. Doon mas maraming sponsors. At siyempre, mga korporasyon yun, kailangan nila kumita. Pero hindi kailangan kumita ng Diyos sa Ebanghelyo. Binibigay ang Ebanghelyo ng libre. And therefore, dapat pinapakayag ng libre. Hindi katulad ng mga nagsasabi dyan sa labas ito ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pagkatapos noon, maglalabas ng offering plate kahit nasa bus sila. Ang Ebanghelyo ay binibigay ng libre. Tinanggap natin ng libre, ibahagi natin ito ng libre. Libre rin itong binigay ng Diyos. Ito ay pinamamalita, pinapangaral, pinag-uusapan sa mga pamilya. Ang isa sa mga ministry philosophies po ng BBM, kung natatandaan natin, ministry philosophy na, ay our family is our first ministry. Simula sa pastor hanggang doon sa pinaka bata sa ating nararapat lang na maintindihan nila. Na ang ating ministry philosophy ay our family is our first ministry. Hindi ako maaaring tumayo dito kung hindi ako magmi-minister muna sa aking pamilya. Hindi tayo pwede maging ministry head kung hindi tayo magmi-minister sa ating mga pamilya. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Ebanghelyo ay para sa iba o para sa labas. Kung mismo tayo sa sariling pamamahay natin, sa sariling mga pamilya ay nagpapabaya po tayo. Ang unang pinagkaloob sa atin ng Panginoon para tumanggap ng ating pahayag ay ang ating pamilya. Dahil sa kanila tayo unang pinadala ng Panginoon para ipangaral ang magandang balita. Kung paano tayo nagpupursige para mayroon tayong ipapakain sa pamilya at mapabuti ang buhay ng ating pamilya, ganun din dapat tayo nagpupursige para mapalakas ang ating pamilya kay Kristo. Para maipakilala si Kristo sa kanila. Then let us speak to them the good news. Let us aim for our families to know Christ, to grow up in Christ. Let us aim to see our families being led to the obedience of Christ. Pangatlo, dahil siya ang gumagawa ng lahat para palakasin tayo tungo sa pagtalima kay Kristo, ang dapat ngayon na attitude natin sa Panginoon ay praise the Lord. Yung iba hindi naiintindihan ng bagay na ito.
ginagawang katatawanan ang praise the Lord. Ay, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Praise the Lord. Pero yun ang attitude natin dahil naiintindihan natin na ang kaligtasan, ang panukala ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga kamay. Hindi sa mga gawa natin na pawang mga maruruming basahan. Kundi nakasalalay ito sa talisay at banal na gawa ng ating Panginoong Hesus. And so, because everything that we need for salvation has been provided for in our Lord Jesus Christ, then we praise the Lord. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 16:25, sa simula ng kanyang doxology, now unto Him who is able to strengthen you. Ano man ang iyong pinagdadaanan sa lakbay pananampalataya, gaano man ito kahirap, nais ko pong sabihin na hindi ka nag-iisa at hindi ka pinabayaan. Bagamat iba't iba ngayon ang antas ng ating hirap at na nararanasan, magkakasama tayong pinalalakas at pinatitibay ng Diyos para matutunan natin ang Kanyang katapatan at tamang pagtalima sa Kanya. Sa aking mga kapatid kay Kristo, panghawakan natin mabuti ngayon ang Kanyang mga pangako habang sabay-sabay tayong naglalakad sa gitna ng iba't ibang hamon patungo sa parating na kaharian. Now unto Him who is able to establish you. Sapagkat ganito natin maipapakita ang ating pagtugon sa pagtawag sa atin sa pagtalima sa pananampalataya. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iugol po natin ang ating sarili sa tapat